IFM. Magandang gabi sa inyo lahat mga idol, lalo na sa inyo Tito Paquito at Tita Lara. Alam niyo sa totoo lang, pinag-isipan ko ng mabuti ang pagsulat sa inyo dahil alam ko, marami sa inyo ang i-judge ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lila. Isa akong call center agent sa isang local company sa Pinas. Maaga akong lumabas dito sa Manila dahil ayaw ko na ng buhay namin sa probinsya. Kaya naglakas loob akong lumabas at nagbabakasakali sa magandang buhay. Pero minsan pala ang pag-aasam ng magandang buhay, meron din palang hindi magandang naidudulot. Yung masyadong mataas ang tingin sa sarili. Sobra kung mag-ambisyon. Napakalungkot naman itong desisyon mo. Sir, nakapag-desisyon na po ako eh. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin dito. Sigurado ka na ba rito, Lila? Ay, opo. Kailangan ko na po kasing umuwi sa probinsya namin. Pwede ko bang malaman yung rason? Bakit parang biglaan naman yata itong uwi sa inyo? May emergency po kasi sa amin eh. Medyo private na po yung problema sa bahay, sir. Kaya hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na. Ganun ba? Nako, kung ano man yan, sana maging ayos na agad ha? Oo nga po. Iniisip ko pa nga lang po kung ano yung sitwasyon sa bahay. Problema na po ako. Paano pa po kaya pag nandun na talaga ako sa amin? Alam mo naman na kahit anong problema yan, masusolusyonan mo yan. Ha? Ikaw pa ba? Kilala kita eh. Ha? Opo sir, salamat po. O siya, ay mag-ingat ka sa pag-uwi mo ron ha? Opo sir, kayo rin dito sa karinderya sir. Mamimiss ko po kayong lahat dito. Kapag naluwas ka rin ano mo tong karinderya ha? Siyempre naman po sir. Siya, sige. Pasok na ako sa loob. Si Adi na ang bahala sa'yo ha? Sige po sir, salamat po ulit. Uy, totoo ba yung emergency sa inyo? Bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Baka makatulong ako sa'yo. Luka-luka to. Siyempre hindi, no? Drama lang yun. Drama? Ibig sabihin hindi totoo yun. Ay, siyempre hindi. Ano ka ba naman, Adi? Kahit naman talaga kailan, patulak no? Bakit sinabi mo yun kung hindi totoo? Siyempre, nirason ko lang yun para makaalis na ako dito, no? Ayoko na kaya dito. Ano ba kasing problema? Bakit naman bigla-bigla naman yung desisyon mo? Hindi ko lang matiis. Tsaka, hindi na ako bagay dito, no? Ano ka ba? Mas okay na yung trabaho rito kaysa naman sa walang trabaho at palamunin lang sa bahay. Di ba may sinasabi ka sa akin na trabaho? Yung sa pinsan mo? Ayun, doon ako mag-a-apply. Naku, di lang ako sigurado kung hanggang ngayon hiring sila. Pero hayaan mo, babalitaan kita agad. Tatanungin ko siya mamaya. Uy, ano nga ulit trabaho nun? Call center ata. Pero Pinoy daw mga kausap niya. Yun naman pala di mas okay. Basta babalitaan kita ulit ha. Sige na, mag-iingat ka. Papasok na ako sa karinderya at baka ako naman ang mawala ng trabaho. Sige na. Pasok ka na. Maraming ka pang huhugasang pinggan. Ano naman, dahil sa smart dishwashing, bawat pahid, linis solid. Sige na. Basta ako, hindi na ako babalik dyan, no? Magpakasaya ka na dyan kasama ng mga pinggan nyo. Sira ka talaga. Sige na, bye. Mag-iingat sila sa'yo. Ay, ang buhay nga naman talaga. Nawalan na nga ng trabaho, pinalis pa ako sa inupahan kong kwarto. Mabuti na lang talaga, mabait at mapagkakatiwala ng kaibigan kong si Adi. Sabi niya kasi sa akin, pansamantala niya raw muna akong patitirahan sa kanila. Swerte rin naman akong pinahiram niya rin ako ng pera. Kapag nga naman sinuswerte ka, may dating agad na blessings. Mabuti naman nakauwi ka na. Saan ka ba nanggaling?
Sa mall lang. Alam mo na, sale. Kaya, eto, namili ako ng konti. Kaunti pa ba yan? 10 paper bag nga dala mo eh. Ito naman, minsan lang eh. O, kumusta na kayo dito? Sensya na nga pala, gabi na ako nakauwi. Hindi ko kasi naisip na traffic eh. Ayun, dumating lang naman ang love letter kada buwan. Ha? Love letter? Bill ng kuryente at tubig. Medyo tumaas nga eh. Akala ko naman kung ano. Lila, baka naman pwede ka na magbayad ng utang sa akin. Total naman, nangako ka sa akin na sa unang sweldo mo, magbibigay ka na sa akin. Pandagdag man lang sa kuryente at tubig. Naku Adi, pasensya ka na. Wala talaga ako maaabot sa'yo ngayon eh. Nagpadala kasi ako ng pera sa probinsya. Tapos nagkaroon ng problema yung bahay namin. Ganun ba? Baka naman may extra ka dyan. Tingnan mo nga, may pambili ka nga ng mamahaling gamit eh. Kahit sana 500 lang. Shhh, ko naman Adi. Pati ba naman pagbili ko ng gamit para sa sarili ko, questionin mo pa? Bakit? Sabang bumili ng gamit para sa akin? Oo, magbibigay naman ako susunod eh. Hindi lang talaga kaya ngayon. Hindi naman sa ganun, Lila. Umasa lang din kasi ako sa pinangako mo nung nakaraan eh. Diba? Hindi rin kasi maganda na kapag unang sahod mo, ipambabayad mo lang sa utang. Naiintindihan naman kita, pero wala rin talaga ako ngayon eh. Kung may pera ako, sige, may extra ako. Mag-aabot naman ako sa'yo eh. Nagbabaka sakali lang naman ako. Hindi naman din kita pinupwersang magbigay. Sa katulong lang naman yun para sa bahay ang hiningi ko, Lili. Nakikigamit ka rin naman ng kuryente at tubig sa amin. Sige na. Kaya mo, susunod yung bibigay ako. Aasahan ko yan ha. Oo na, sige. Teka, nagagalit ka ba? Hindi. Pagod lang ako. Sa tono ng boses mo, halatang nagagalit o naiinis ka eh. Naku, Adi, wala akong oras makipagtalo sa'yo, ha? Saka diba, nakapag-usap na tayo. Okay na, basta sa susunod, mag-aabot na lang ako sa'yo. Pasensya na. Sige. Kahit na ako salamat. Sa totoo lang, nainis ako sa sinabi ni Adi. Pati ba naman pagbili ko ng mga sarili kong gamit kino-question o sinisilip niya? Hindi niya ba alam na ito lang yung chance para makabawi ako sa sarili ko? Saka, kaya nga tayo nagtatrabaho kasi para may pambili tayo ng mga bagay na gusto natin. Para saan pa at nagtrabaho ka kung hindi mo rin naman bibilihin yung mga gusto mo? Uy, friend, bago cellphone, ha? Naku! Padala lang to ni auntie ko galing Saudi. Bumili kasi ng latest na cellphone yun, kaya ito binigay na lang niya sa akin. Ay, nako, sana all my tita. Ano ka ba? Alam ko naman na kaya mo bumili niyan. Ikaw pa ba? Oo nga naman. Si Lila pa ba? Rich kid yan. Naku, huwag niyo ako masyadong utuin na. Baka makabili ako bigla. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Easy lang yan. Naku, mapera yan eh. Uy, tama na nga. Bumalik na tayo sa table natin. Mamaya ma-overbreak pa tayo. Sige na. See you na. Mamayang uwian na lang ha. Okay, bye! Bye-bye! See you. Lila, ano nangyayari? Bakit ka umiiyak? Teka, ano ba nangyayari? Adi, nadukutan ako eh. Ano? Nadukutan ako ng cellphone. Yung cellphone ko nakuha. Diyos ko. Saan? Sigurado ka ba? Baka naman nandyan lang. Wala nga. Chinek ko pa ulit-ulit. Wala talaga. So paano na yan? Wala. Hindi ko tuloy makontak sila nanay. Hindi ko na tuloy alam kung ano yung nanglagay nila sa probinsya. Ay, ang panahon talaga ngayon, napakadelikado na.
Kung alam mong gagabihin ka, dapat nag-taxi ka na lang. Yan tuloy. Adi, hindi ko na alam yung gagawin eh. Sunod-sunod na yung problemang dumadating sa akin. Ano ka ba? Alam kong malalampasan mo ang lahat ng ito. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan ngayon eh. Pahiramin mo lang ako, sige na. Pabayaran ko, promise. Kasabay nung mga utang ko sa'yo nung nakaraan. Naku, Lila. Pasensya na, wala. Please, sige na. Pabayaran ko agad, promise. Kailangan ko lang talaga. Sure ka? Kasabay ng mga nakarang utang mo. Oo, promise. Okay. Sige. Bukas ko iabot sa'yo. Talaga? Salamat, Ate. Oo, maaasahan ka talaga. Alam ko naman na magiging reaction ninyo sa ginawa ko. Gumawa ako ng istorya para pahiramin ako ni Adi ng pera para pambili ko ng bagong cellphone. Nagigilty din naman ako eh. Pero kasi ito lang yung madaling paraan para magkaroon agad ng pera. Babayaran ko rin naman din agad kasabay ng mga naunang utang ko. Naisip ko nga rin na huwag na lang din ako umalis sa kanila. Dahil kapag umalis ako, dagdag gastos pa yun. Hindi katulad kina Adi, libre bahay, nawasa at kuryente. Oo, di ba? Ang swerte. Lumipas na ang ilang buwan, wala pa rin nagbibigay ni Singkong tuling kay Lila o kay Imelda para nakitira siya doon ng libre. Tumaas din ang kuryente at nawasan nila dahil kay Lila. Napapansin na nila na masyado na ring naging abusado si Lila kaya napag-isip-isip nilang paalisin na lang. Kaso, nagalit si Lila at ayaw niyang umalis. Magbibigay naman daw siya. Sadyang marami lang daw siyang problema. Hoy! Ano ginagawa mo sa kwarto ko? Kwarto mo? At kailan mo pa naging pagmamay-ari ito ha? Eh nakikitira ka lang naman dito ah. Kahit na, pumapasok ka sa kwarto ng may kwarto. Eh paanong hindi? Eh muntik nang masunog tong bahay ko dahil sa kapabayaan mo. Bakit? Ano na naman ba? Iniwan mo lang namang nakabukas yung plancha. Tsaka, kaya naman pala tumataas ang ganun ang kuryente natin dahil iniiwan mong bukas yung TV at electric fan mo. Ay bakit pa? Ano pakialam mo? Igamit ko naman yan. Wala ka nang inaambag sa bahay na to. Ikaw pa yung napakalakas gumamit ng kuryente at ikaw pa ang matapang. O bakit? Sino bang hindi maiinis? Pumasok ka ng kwarto ko nang walang permiso galing sa akin. Wow ha? Saan ka kumukuha ng kapal na mukha? Bahay ko pa rin to, Lila. Nakikitira ka lang. May karapatan ako rito. O bakit? Kung gawin ko kaya sa'yo yan? Eh di gawin mo nang maidemanda kita ng trespassing. Ang tapang mo naman, Lila. Kasing kapal ng kalyo mo sa paya mukha mo. Hindi ka na nga nagbabayad ng utang. Hindi ka pa nagbibigay ng pera sa kuryente at tubig. Ngayon ikaw pa ang galit. Umalis ka na rito. Abusada ka. Napakawalang niya mo. Hindi mo ako mapapaalis dito, ha? Hindi ako aalis. Hindi? Umalis ka na rito. Ayaw ko nang makisama sa taong katulad mo. Adi naman, please. Kung hindi ka alis, magkikita tayo sa barangay. Ang tigas sa mukha mo. Kung hindi ka madala sa matinong usapan, hahayaan ko na ang barangay na kumaladkad sa iyo. Papalabas ng bahay ko. Adi, maawa ka naman sa akin. Alam mo namang wala ko ibang pupuntahan, di ba? Ikaw lang naman yung maaasahan ko eh. Nagmamalaki ka nga sa akin kanina. Tapos ngayon halos lumuhod ka na sa harapan ko ngayon. Adi, sige na, please. Nakikiusap ako. Yung pagiging maangas mo, Lila, ilugar mo ha. Ang tapang-tapang mo kanina, ngayon tiklop ka. Wala na ako mapupuntahan, Adi. Pasensya ka na. Ayoko na talaga makisama sa'yo.
Ibigyan kita ng oras para maghanap ng malilipatan. Adi. Siguro okay naman na yun sa isang buwan, di ba? Para makalipat ka. Yun na lang ang may tutulong ko sa'yo. Adi naman, Adi. Tama na sa pagiging abusada, Lila. Pagod na ako sa'yo. Sa mga oras na yon, kinabahan ako. Kinabahan ako dahil hindi ko alam kung ano pa bang klaseng rason ang sasabihin ko para lang mapagbigyan pa ako ni Adi. Kaso, mukhang wala na eh. Buo na ang loob niya. Niisip ko, saan naman ako titira? Ayaw ko kasing tumira sa mga kung saan-saan lang. Hanggang sa dumating na nga ang bagay na kinatatakutan ko at hindi ko inaasahan. Ang magkatotoo ang lahat ng mga pekeng rason ko. Ay, sino ba to? Aga-aga naman ha. Hello? Ano ba naman yan? Ang aga-aga? Tawag ka naman ng tawag. Ate, buti naman sinagot mo na yung tawag mo. Ilang beses na kita kinukontak eh. Bakit? Ano ba yun? Ate, ano ka ba naman? Hindi ka ba nanonood ng balita, ha? Yung probinsya natin nasalanta ng bagyo. Yung bahay natin naapektuhan. Ha? Eh, paano? Ate, kailangan namin ng tulong mo. Please lang mo, magpadala ka naman sa amin dito kahit na magkano lang. Simula nung nagpunta ka dun sa Manila, parang nakalimutan mo na kami. Eh, pasensya na. Sobrang busy kasi dito sa Manila eh. Ang dami ko kasing trabaho. Teka, sige, hayaan nyo. Magpapadala ako agad dyan. Ate, isa pa. Ate, si nanay. Ha? Bakit? Anong nangyari kay nanay? Inatake siya ng sakit niya ngayon eh. Ayaw, nandun siya sa pangangalaga ng rescue. Ate, sana maging okay si nanay. Ano bang huling update kay nanay? Naka-oxygen siya. Pero ngayon, ayun, inalis na naman nila. Diyos ko. Mabuti naman. O si tatay, kumusta? Si tatay mo, kasama nila Tita Ogie. Hanggang ngayon, hindi pa po nakakabalik eh. Ay, Diyos ko naman. Ano ba nangyayari dyan sa inyo? Okay, gagawa ko ng paraan ha. Mag-ingat kayo dyan. I-update nyo na lang ako. Sige, ate. Oh, saan ka galing? May naghahanap sa'yo kanina dito. Diyan lang, may nasikaso lang ako. May mga dumating kang parcel. Inabunuhan ko na muna. Bayaran mo sa akin mamaya. Sige. Magpapalaba pala ako. Gusto mo nang isabay? Sige, i-check ko. Yan yung sabon na gamit mo? Oo. Pride detergent. Gusto kasi namin to dahil di lang puti, kisla puti. Adi, galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Hindi naman Nainis lang ako. Pero hindi na magbabago yung isip ko. Bibigyan lang kita ng 1 buwan para makahanap ng bahay. Adi, baka naman magbago pa yung isip mo. Hindi na, Lila. Sa maikling panahon na nakilala kita, oo, kaibigan mo ako. Pero hindi ko gusto yung ugaling pinakita mo sa akin. Ayaw ko rin na tuluyang masira yung anong meron tayo, kaya mas okay na umalis ka na lang dito sa amin. Adi, sige na naman maawa ka naman na sa akin. Okay, kasi may nangyaring hindi maganda sa pamilya ko sa probinsya eh. Baka naman pwedeng... Pasensya na, Lila. Pero hindi na magbabagong isip ko. Kailangan ko rin itong gawin para matuto kang tumayo sa sarili mo mga paa. Masyado ka kasing naging kampante. Grabe ka naman, Adi. Ayaw ko na makipagtalo sa'yo, Lila. Kung ayaw mong mapabilis ang pagpapalayas ko sa'yo rito, hindi na kita sisingilin sa kuryente at tubig na ginamit mo. Basta,
lumipat ka lang ng bahay. Adi, sige na. Tama na ang drama, Lila. Kahit ano pang sabihin mo dyan, hindi na magbabagong isip ko. Nawala na rin ako ng tiwala sa'yo. Sa mga oras na ito, unti-unti nang umaakyat sa utak ko ang mga pagsisisi at guilt sa katawan ko. Sabi ko sa sarili ko, baka kaya nangyari ito sa akin dahil ito ang karma ko. Ginagawa ko kasing rason ang pamilya ko para makautang ako sa ibang tao. Masyado kasi akong maambisyon. Kaya desperado akong gawin lahat, makuha lang ang mga bagay na gusto ko. Adi, pwede ba kitang makausap? Ano? May nakita ka na bang bahay? Wala pa eh. Pero may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano naman yan, Lila? Di ba sinabi ko sa'yo, hindi na magbabago ang isip ko? Oo, sige. Alam ko naman eh. Pero medyo mahirap kasing makahanap ng mauupahan ngayon eh. Aba, Lila, hindi ko na problema yan. Saka binigyan kita ng maayos na tirahan, pero anong ginawa mo? Di ba inabuso mo? Sorry na, Adi. Alam ko naman yung pagkakamali ko. Tama na, Lila. Ayoko na makipag-usap sa'yo tungkol dito. May isa pa sana akong ipapakiusap. Ano na naman yun? Baka naman pwedeng makautang ulit sa'yo. Ipapadala ko na lang sa nanay ko. Ilang buwan nang may sakit ang nanay mo ah. Hindi pa ba gumagaling? O baka naman ginagawa mo lang yung rason para makakuha ng pera? Adi, hindi. Pasensya na. Wala na rin ako mayabot sa'yo. Kahit magkano? Adi, kahit magkano tatanggapin ko. Ayaw na kitang pautangin. Tingnan mo nga. Hanggang ngayon di ka pa nababayad sa akin. Please, Adi. Pangako yan. Babayaran ko kahit doblehin mo, kahit triplehin mo. Sige, tubuhan mo, okay lang. Para saan mo ba gagamitin? May sakit si nanay. Kailangan ko agad magpadala. Ang laki ng sinahod mo, di ba? Wala kang naipon? Wala. Sige, papautangin kita. Pero lahat ng utang mo, tutubuan ko ng doble. Hindi ko na problema kung mabaon ka sa utang. Okay lang. Salamat, Adi. Babayaran kita agad. Sige. Bibigyan lang kita ng 2 buwan para bayaran lahat ng utang mo. Pagkatapos niyan, kahit kailan, hindi ka na makakautang sa akin. Sa totoo lang, naawa ako sa'yo, Lila. Pero kasi masyado kang abusada eh. Adi, masaya na ako sa binigay mong pagkakataon. Masasabi ko talaga na mabuti kang tao sa kabila ng nagawa ko sa'yo. Tama na to. Ayoko na makipagbulahan sa'yo. Salamat ulit. Sa maniwala kayo sa hindi, nagsisisi ako sa mga nagawa ko kay Adi, pati na rin sa pamilya ko. Parehas ko kasi silang ginamit para lang makuha ko mga bagay na gusto ko. Sa totoo lang, kung pwede lang balikan ang nakaraan, babalikan ko para lang itama ko ang mga nagawa ko. Pero sabi ko naman, malaki ang epekto sa akin naman nangyayari, kaya natuto ako sa mga nagawa kong pagkakamali. Lahat naman tayo may nagawang pinagsisihan natin. Dahil kung wala, hindi tayo matututo. Kailangan natin sumama sa agos ng buhay. Maraming salamat mga idol. Gumagalang, Lila. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo,
kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.